Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Tinatawag po itong Gaudete Sunday or the Sunday for Rejoicing, Linggo ng Kagalakan. At ngayon po ay December 17, ikaluwang simbang gabi o Misa de Gallo sa taong ito. Kaya pagbati po sa lahat ng mga nagsisimbang gabi at Misa de Gallo, sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa mga viewers po, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik, sapagkat kayo po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagsisika po kaming ipagpatuloy ang gawain ito. Advance Merry Christmas din po sa inyong lahat. At pagbati din po sa mga benefactors namin, sa lahat ng mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sabi ko nga, hindi sapat ang salitang salamat. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong Gaudete Sunday, third Sunday of Advent, linggo para sa kagalakan, the Sunday for Rejoicing, ating pong pagninilayan ang mabuting balita ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa unang kabanata, mga talata 6 hanggang 8 at mga talata 11 hanggang 28. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi, kagalakan sa katotohanan. Sapagkat ang linggo ng Gaudete ay linggo ng kagalakan. Kaya ito po ay may kinalaman sa kagalakan. At saan ba nagmumula ang kagalakan na bumubuod sa liturhiya para sa linggong ito? Ito po ay ang kagalakang nagmumula sa katotohanan. Sapagkat sa araw na ito, ang pangatlong kandila na sisindihan ay kulay rosas. Kakaiba sa kanyang mga kasama, isang kulay na nagbabadya ng kagalakan. Bakit po? Sapagkat ito ang hatid ng katotohanan na ipinangaral ni San Juan Bautista. Ang kagalakang hatid ng kanyang pagiging makatotohanan. Kaya nga, ang kagalakan para sa linggong ito ay nakaugat sa katotohanan na buong pinanindigan ni John the Baptist. Sino nga ba naman ang hindi magagalak sa katotohanan? Magiging masaya ka ba kung ikaw ay mamumuhay sa kasinungalingan? Kaya kapag tayo nagiging totoo, hindi plastic, hindi mapagbalat kayo, hindi pakitang tao. O di ba, masaya ang buhay. Magaan sa pakiramdam. Kapag alam mo na ang kaharap mo, hindi plastic, hindi mapagbalat kayo. Hindi yung papogi lang kapag kaharap ka. Pero kapag nakatalikod ka na, naku, demonyo na ang tingin sa'yo. Kahit wala ka namang masamang ginagawa. Mga kapatid, totoo naman po, marami sa kalungkutan na nararanasan ng tao ay nagmumula sa buhay na nakaugat sa kasinungalingan. Maraming pangarap na hindi nabigyan ng katuparan dahil maraming mga sinungaling na nangako na hanggang salita lamang. Maraming mga hindi nabigyan ng kaganapan sapagkat maraming tao ang namuhay sa kasinungalingan. Akala'y totoo, yun naman pala'y mapagbalat kayong pagmamahal lamang ang ibinibigay. Nauwi lang ang marami sa kawalan ng pag-asa dahil sa mga salitang nagtataglay ng pangako na pawang kasinungalingan lamang. Kaya malimit nating madinig ang mga katagang, the truth will set you free. Hindi ba? Ang kalayaan ay nagmumula sa katotohanan
sapagkat ang katotohanan ang tunay na magpapalaya sa atin. Paano nga naman magagalak ang isang tao sa kanyang buhay kung siya nananatiling bilanggo ng kanyang kasinungalingan? Kaya nga masasabi natin, nang mamuhay sa katotohanan ay nangangahulugang mamuhay sa kalayaan. At kapag ikay malaya at hindi bilanggo ng anumang puwersa, o di ba, puno ng kagalakan ang iyong buhay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, mabuti na lang po, itong si John the Baptist, hindi insecure, sapagkat siya ay komportable sa katotohanan. Hindi niya kailangang magpanggap na siya ang Mesiyas, sapagkat malinaw sa kanya kung ano ang papel na kanyang dapat na gampanan. Kaya siya ay namuhay sa kagalakan, sapagkat una, ito ay dahil sa pagmamahal niya sa katotohanan. Itinuwid niya ang mali at baluktot na pagkakilala sa kanya ng mga tao. Sapagkat bilang isang dakilang propeta, marami po ang nag-akala na siya na ang hinihintay. At akala nila, wala na iba pang hihintayin. Pero malinaw na ipinahayag ni Juan Bautista ang buong katotohanan. Hindi po ako. Huwag kayong magkamali. May darating na higit na dakila kay sa akin. Binibinyagan ko lang kayo sa tubig, pero yung darating na kasunod ko, bibinyagan kayo sa espiritu at sa apoy. At siya ang tunay ng papatawad sa inyong mga kasalanan. Walang insecurity, walang kayabangan, komportable sa katotohanan, at nagtuturo ng pawang katotohanan lang. Kaya nilinaw ni Juan na siya isang tinig lamang na sumisigaw sa ilang, nag-aanyaya sa mga tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, tahasang sinabi ni Juan Bautista ang katotohanan na higit ang pagbibinyag na ibibigay ni Jesus. Sapagkat ang binyag ni Jesus ay ang pagbibinyag sa Espiritu at sa apoy na siyang tunay na magpapatawad sa kasalanan ng mundo. Sapagkat si Juan, walang kakayanan, kapangyarihan magpatawad. Inihanda lang niya ang mga tao upang matanggap ang binyag na ibibigay ni Jesus na siyang tunay na magpapatawad sa kasalanan ng mundo. Mariing nilinaw ni Juan Bautista na mas nakahihigit ang binyag na ibibigay ni Jesus. Sapagkat sa Ilog Jordan, nang bininyagan ng Panginoon, hindi naman si Jesus ang nilinis Ang nalinis po ay yung tubig na ginagamit ni Juan sa kanyang pagbibinyag. At ang panguli, nilinaw ni Juan ang tunay niya papel na kanyang ginagampanan sa buhay ni Jesus. Alam niya na siya ay isang lingkod lamang. Alam niya na siya ay tagapagturo lang ng daan patungo kay Jesus. Wala siyang kapangyarihang magligtas. Bagamat mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan, ito ay misyon at tungkulin lamang na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Kaya lagi niyang sinasabi, someone greater than I will be coming. Hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali sa sapi ng kanyang paa. He must increase, I must decrease. Kaya mga kapatid, habang papalapit na po ang panahon ng Kapaskuhan, patuloy tayong inaanyayahan na maglaan ng panahon upang ihanda ang ating sarili. May kagalakan na nananabik sa pagdating ng Jesus at Mesiyas nating tagapagligtas. Magalak tayo hindi sa ano pa mang bagay, kundi dahil sa katotohanan hatid ng propetang si Juan tungkol sa Diyos ng katotohanan na ating inihintay. Walang iba kundi si Jesus. Magalak sa katotohanan. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, patuloy po kaming akayin sa landas ng paumuhay sa katotohanan, sapagkat katotohanan lamang ang tunay na makapagpapalaya sa amin. Maging totoo nawa kaming palagi sa aming paglapit sa iyo, sa pagdalo ng misa, sa aming buhay pagsamba at pananampalataya. Naway lagi kaming maging makatotohanan at hindi maging pakitang tao lamang sa aming pagsisikap na maging banal. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang pagninilay natin sa linggong ito, Gaudete Sunday, ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Sana po, kung nakatulong, i-like po ninyo at kung nagustuhan po ninyo, ibahagi natin sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay ang mensaheng ito. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy
sa gawain ito. At huwag nating kalilimutan ang tunay na dahilan kung bakit may Paskong hinihintay. Si Jesus, the one and only reason for the season. Sa amin po mga minamahal na benefactors, sa mga nagpaabot na po ng tulong sa aming proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio, marami pong salamat. Bagamat kulang pa po ang pondo, kami po ay naniniwala na bago sumapit ang Pasko, ay aabot na po ng 1 milyon. Sana nga po. At kung di pa kayo nakakapagbigay, bukas po ang aming hanggapan sa pagtanggap ng tulong na maaaring ipagkaloob sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.